Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Palawan upang sa ganun ay makapaghatid tayo ng ating mga pananaw, pag-aaral, obserbasyon tungkol po sa nangyayari sa West Philippine Sea at sa iba pang mga issues na ikangay nangyayari po dito sa lugar na ito. Medyo may kalayuan po tayo sa syudad. Malayo po tayo ngayon sa Puerto Princesa at tayo po ay nasa isang pook na kung saan atin pong hinanap ang maaari po natin maging kadayalogo o kausap para po sa espesyal na pagtatanghal na ito. Ito po ang ating pong programang dinala po natin dito sa Palawan, ang Kawal ng Demokrasya, na ngayon ay atin po makakasalamuha ang mga naapektuhan ng mga pangyayaring mga major events o mga malalaking issue hinggil po sa kabuhayan nila sa pang-araw-araw. Sa aking pong kanan, nandito po ang isang leader ng mga magdaragat na naging bahagi po ng mga villages dito. Medyo naging senior citizen na rin po siya. At ang kanya pong pangalan ay siya na po magsasabi sa inyo. Sapagkat sa kanyang pananalita, ang tawag ko sa kanya ay pastor. Bagamat ako po isang Muslim o balik Islam, ang tawag ko po sa kanya ay pastor, pagbibigay galang. Unang-una dahil sa medyo mas may edad po siya ng konti sa akin. Dito po naman sa aking kaliwa ay isang veterano magsasaka at masyado pong marubdob ang kanyang pagnanais na makatulong sa kanyang kapwa magsasaka. At siya po ay nandito rin po sa Palawan ngayon upang magbigay suporta at may hatid sa national government o mga national organizations o sa mga foundations around the world, the plight of the Filipino farmer here in Palawan. Bibigyan ko muna sila ng pagkakataon na bumati po sa inyo upang sa ganun ay maumpisan po natin ang pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan po ng pagtatanungan at pagsasagutan namin tatlo. Unahin po natin itong si Pastor na nasa akin pong kanan. Bumati po kayo, Pastor. Magpakilala po kayo. Magandang gabi po. Ako po si Ronnie Plaza. Isa rin pong... Doon po kayo titingin sa camera. Ako po isang magdaragat. Karanasan ko po sa pagdaragat ko 2000, 2002 na inaapi-api kami sa mga hindi po kabansang Pilipino. Kami po ay pinauwi sa aming lugar. Hindi raw kami karapat-dapat pumasok doon sa hindi po amin. Kaya po aming ipinlalaban, amin ito, ang lugar na ito. Itong di masinlok na bahura, amin ito sa Pilipinas ito. Kaya po kami ay napilitan umalis dahil po kami ay pinalundag sa dagat. Ang ginawa po namin nung kami sa dagat ay naghawakan kami sa bangka namin sa Katig. Kaya po kami ay nagsentimento talaga po ako sa mga taga-China at lalo na sa mga Coast Guard ng China na sila po ang tumatakot sa amin. Okay, babalikan po natin ang issue na yan. Dito naman po sa aking kaliwa ay isang magsasaka na naging marubdob ang kanyang dedikasyon sa usapin at hinaharap na magsasaka hindi lamang po sa Palawan kundi sa buong Pilipinas. Ang kanya pong pangalan ay sa kanya na pong manggagaling sapagkat ang susunod ko pong katanungan sa kanya ay hindi na kanyang pangalan o kanyang gender or marriage status, civil status, kundi mga issues na. Magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga taga-panood,
subscriber ni Kawaldi. Maraming salamat na kami ay naimbitahan dito ngayong gabi para maiparating namin sa madla no, sa ating bansa at kahit sa buong mundo ang nagiging kalagayan ng mga magsasaka dito sa Palawan. Okay, maraming salamat po. Parang hindi ko narinig ang inyong pangalan. Ako pala si Kuya Rini. Tawagin nyo lang ako kay Kuya Rini. Matanda na rin ako, senior citizen. Okay, balikan po natin si Pastor Plaza. Pastor, nasabi nyo kanina na sa isa ninyong karanasan bilang magdaragat o mangingisda, kayo ay nilapitan ng Chinese Coast Guard at pinatalon kayong lahat. Mga ilan po kayo? Pinatalon mula sa inyong mga bangkang... 38 po kami, Kawal. 38 po kayo. 38 po kami. Kayo po ay nakasakay sa inyong bangkang pangingisda at tinutukan kayo ng baril at pinatalon kayo. Tumalon naman po kayo sa tubig. Tumalon po kami sa tubig. Bakit po kayo tumalon sa tubig? Dahil po sa talaga, gumamit na po siya ng baril. Sapagkat yan ay kanilang utos at sapagkat parang nakaumang sa inyo mga baril. Opo. Nung sila po ay nakaalis at hindi naman kayo pinatay, sapagkat ang aking po suspetsya ay buhay po kayo ngayon. Opo. Ano po inyong ginawa? Kayo po ba'y nagsumbong sa may kapangyarihan, sa pulisya, sa mayor? Dumaan po kami, Kawal, sa Pag-asa, bayan ng Pag-asa. Nag-report po kami doon. Ang sabi ng Coast Guard ng Pag-asa, pabayaan natin sila. Pabayaan lang natin sila. Kaya po kami nagkakaroon ng sentimento sa sinasabi ng Coast Guard dahil daw marami ang China. Kaya po sa aming mga magdadagat, sentimento po ang amin talagang iniisip sa mga taga-China. Para pong ang tingin po ninyo, mukhang hindi po nanindigan Opo. ang ating pong Philippine Coast Guard o Philippine Navy na ipagtanggol ang mga Pilipino sa loob ng Philippine territory sa ating pong karagatan. Opo. Ito po mga nangyayari ngayon, ano po ang inyong balak? Kami po ay galing sa ibang lugar, sa Maynila. Ako po isang veterano media man at binubuo ko po yung koalisyon kontra China upang udyukan ang gobyerno na ideklara ang China na bilang isang kaaway at hindi na po natin sila kaibigan diplomatiko. Kayo po ba, ano po inyong pananaw sa ganyan pong adhikain? Ang pananaw ko po, kailangan talaga ang gobyerno kumilos para sumusuporta sa mga magdadaragat na hindi na po nawa magawa sa mga Chinese katulad namin na kami pinalundag sa dagat. Okay. Kahapon po ay nabalitaan ko na meron mga mangingisdang Pilipino na pinaligiran ng mga Chinese Coast Guard at kinumpiska ang kanilang mga huling isda. Hindi na nila naiuwi, hindi na nakain at hindi na pagbili. At ito ay sapilitang kinuha ng ng Chinese Coast Guard. Ito po ba ay nakarating din sa inyo? Opo, Yung balitang yan. nakarating po sa amin. Dito naman tayo kay Karen. Sa iyong pagiging isang leader ng mga magsasaka, kung ikaw ay nakakarinig ng ganitong balita, pareho ng mga magdaragat natin dito sa Palawan, kaya ano po ang inyong nararamdaman? Ano po inyong pananaw? Kuya Rene. Ulit, magandang gabi. Ang pananaw ko ganito napakahirap na ang kalagayan ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Sa totoo lang, ang bansa natin ay meron lamang 30 million hectares na kalupaan. 12 million hectares dito ay yun ang patag at ma-consider natin na agricultural. Samantala 18 million hectares ang mga bulubundukin at bundok. Sa ganitong sukat ng ating kalupaan, iilan lang ang mga nagmamay-ari ng malaking area ng lupa natin. Dito sa Palawan at sa buong Pilipinas, alam na natin kung anong mga apelyido ito. Karamihan ito, kung hindi Mistiso, Espanyol ang dugo, mga Inchik, no? Partikular dito sa Palawan, ang karamihan nagmamay-ari dito, Pamilya Reyes, Pamilya Mercado. Ang sa Inchik naman, si Pamilya Cui, ang may-ari ng Mercury Drug, Cui Ascona. Tapos at iba pang mga malalaking Panginoong may lupa dito. Sa akin, ganito sana ang hiling ko sa ating gobyerno at sa mga taong ito na nagmay-ari ng malaking kalupaan. Sana intindihin din nila ang kalagayan ng mga magsasaka, lalo na dito sa Palawan. Marami ang mga magsasaka dito na walang sariling lupa na binubungkal. Karamihan dito, kung meron man, kinoconsider pa sila ng mga mayayaman dito at Panginoong may lupa na squatter. No? Hinaharas ng mga military, hinaharas ng pulis, hinaharas ng mga private army. So, kung ganito ang kalagayan ng mga magsasaka at mga mandaragat, ang nagharas sa kanila, lokal na puwersa ng Pilipinas, ang mandaragat natin, puwersa ng China, napakasakit, no, sa damdamin ng mga tao, no? Lalo sa akin, naramdaman ko yun kung ano kasakit. Dahil inagawan sila ng kanilang demokratikong katarungan para magkaroon ng sariling lupa at magkaroon sila ng paghuli ng isda na malaya, no? Malaya. Tapos, kung ganito ang takbo ng programa ng gobyerno na hindi malinaw ang programa nila kung kailan ipamigay ang lupa, no? Tapos ang kasiguruhan ng mga settler, ng mga walang lupa na gusto magbungkal ng lupa. So napakapait. Ang hirap ngayon ng buhay sa Pilipinas. Ang mga bilihin mataas. Wala pang sariling lupa ang mga magsasaka. Tatamaan pa ng mga kalamidad kagaya ng El Nino. Halos sunog ang mga taniman nila ngayon. So walang kasiguraduhan ang buhay ng mga magsasaka dito. Walang kasiguraduhan dahil wala silang pinagmayari ng lupa at under threat pa ang buhay nila sa kamay ng mga mayayamang pamilyang Chinese, mayayamang Espanyol na mistiso. No? So sa akin, ang hiling ko sana sa gobyerno, lalo na sa national government, na bigyan nila pansin ang mga tao dito sa Palawan. No, mabigyan sila ng atensyon ang mga magsasaka dito. No, ipamigay ang mga lupa. Kay isa sa mga pinaka-backbone ng lipunan, ang mga magsasaka. Kung walang magsasaka na magbungkal ng lupa at magtanim ng palay, mais at iba pang mga root crops, paano ang bayan natin? Paano ang bansa natin? Lalong mahihirapan tayo. Ngayon, ang bigas natin, nag-rely na lang tayo sa Vietnam, sa Thailand. Samantala, napakalawak pa ang lupa dito na walang tanim. Kulang sa suporta ang gobyerno sa mga magsasaka. So, kailangan bigyan na ito pansin ni President Marcos. No? Sana yung mga promisa panahon sa kampanya, gawin na nila ngayon. No? Gawin na nila, hindi lang puro promisa. Tapos, kung kasiguruhan sa lupa, dapat bigyan nila pansin na kung sino man ang mga nagharing uri dito, mga mayayaman na mga Chinese at mga Espanyol na mistiso, dapat kampihan nila ang mga magsasaka, ang mga mahirap na magsasaka, hindi yung mga mayayaman dyan. Tapos ang ating husgado, ang ating huwes, dapat intindihin nila magsasaka, kampihan nila ang mga mahirap, hindi ang mga mayayaman. Sobra-sobra na ang kayamanan ni Cui, na may-ari ng Mercury. Sobra-sobra ng kayamanan ng Mercado, ng mga Reyes dito sa Palawan. Hindi naman sila maawa sa karami-raming mga tao. Tapos kung itong Palawan, ma-distribute ng maayos ang lupa dito, dadami ang populasyon, lalaki ang ira ng bayan. Tapos ang economic activity uunlad. So, masolve natin ang poverty, ang kahirapan.
Pero kung magpabilin na hawak ng mga malalaking Panginoong may lupa ang lupa dito at pinapatay unti-unti sa gutom at sa harassment ang mga magsasaka dito, ano ang magiging kalagayan nila? Hindi, wala, gutom. Yun lang ang masasabi ko. Medyo hindi masyadong maganda ang naging pananaw mo tungkol sa kalagayan ng mga magsasaka dito. Nalalaman mo ba, Kuya Rene, na dito sa Palawan merong federasyon na binuo upang magkatulungan ang mga magsasaka at mga magdaragat upang mapasa kanila ang maliliit na lupang kanilang binubungkal? Actually, alam ko. Ang mga magsasaka kasi, mulat na sila sa kung ano ang gagawin nila para magkaroon sila ng kabuhayan. Halos lahat ng sulok dito, may mga asosasyon na itinayo ang mga magsasaka. At sa totoo lang, nabuo nila ang isang malaking federasyon. No? Nagkakaisa sila. Ang problema lang, kahit nagkakaisa sila, ay ginagamit naman ng mga naghaharing uri ng mga Panginoong may lupa ang poder ng Estado, ang korte, para ipin down sila sa kanilang pakikibaka para magkaroon ng sariling lupa. Ginagagawan-gawa nila ng kaso, forcible entry, at ano-ano pa. Nired tag nila ang mga leader para mapin down at hindi kikilos para magkaroon sila ng demokratikong kalayaan sa lupa. So, kawawa talaga ang mga magsasaka dito. Imbis tulungan sila ng local government unit, ng Department of Agriculture, ng DNR, ng local government unit, ng mga mayor at saka ng mga konsihal dito sa bayan para magkaroon sila ng kasiguruhan sa lupa na binubungkal nila, parang sila pa ang kwan parang sila pang dihado at doon sila kumakampi sa mga mayayaman. So, paano uunlad ang lugar na ito kung ganyan ang kalagayan ng mga magsasaka? Sa akin lang, nanawagan din ako sa mga magsasaka na kahit ganito ang kalagayan nila, na ang killing ng local government unit at mga government agencies wala sa kanila, ituloy pa rin ang pagkakaisa. Ituloy pa rin ang pagpanawagan sa national at local government at sa mga line agencies ng gobyerno na mamahala sa pag-solve sa problema sa lupa, sa lupa, no? Hindi dapat maghinto sa isa lang na pagkilos o sa isang pakikibaka. Tuloy-tuloy na panawagan, tuloy-tuloy na pakikibaka hanggang sa maawa sila, hanggang sa maintindihan nila ang kausa ng mga magsasaka. Kaya kung hihinto sila at magpagamit sila sa mga Panginoong may lupa, kagaya sa ibang isla na sa nalaman ko, nung panahon kasagsagan ng unang implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng CARP, maraming mga Panginoong may lupa na pinipira nila ang lupa nila at ginagawa nilang gatasan ang gobyerno natin. May mga hasindero sa Negros, Cebu, Bohol at sa ibang area dati na imbis ibigay ang lupa, diniklara nila VOS, Voluntary Offer to Sell. Tapos yung mga manggagawa nila sa hasinda, sa mga taniman nila, sa plantasyon nila, kanila na kinakausap. Ikaw ang gawin kong beneficiary. Pero magpirma ka ng isang waiver na may mga pagkakautang ka sa akin at kunin ko ulit ang lupa. So, ang pobreng manggagawa sa hacienda, bigyan nila ng 20,000. Yung 20,000 na yan, galing sa land bank yan, bayad ng Department of Agrarian Reform sa may-ari ng lupa na nagpadeklara ng lupa niya na under VOS, Voluntary Offer to Sell. So, nangyari, kumikita na ang Panginoong may lupa at mga gahama na kasabwat na sa tagadar, nababawi pang lupa. 20,000 ng pinakamalaki ang binibigay ng Panginoong may lupa sa mga trabahante niya sa hacienda as parang beneficiary daw para magkaroon ng klowa. So, sa palagay ko, ganito rin ang mangyari hanggang ngayon. Tapos, napakadepektibo ang programa sa CARP. No? Tapos, ito naman ang DNR, kung mga magsasaka ang mag-okupa sa lupa,
parang Okay, maraming salamat Kuya Rene sa iyong paglalahad ng iyong opinyon, pananaw at suhestyon kung ano ang dapat gawin. Ngayon po naman, babalikan natin ang masyado pong dumadagundong na issue ngayon sapagkat ultimong pangdaigdigang media ay nakatutok po ngayon dito sa pagbabangayan ng ilang bansa na naapektuhan ng pagmamalabis ng komunistang inchik sa ating pong bansang Pilipinas. Hindi lamang po tayo umaangal dito, kundi yung mga naapektuhan sa ginagawang panghihimasok, pangaharas ng mga gobyernong inchik sa mainland China. Akin po kinaklarify yan sapagkat hindi po naman lahat ng inchik ay gahaman. Meron po tayong mga iluang kaibigang inchik. Pero ang ating pong tinitignan dito ay yung kanilang ginagawa. Ganon din yung paninindigan ko tungkol po sa imperialismong Amerika. Hindi po ako galit sa mga Amerikano. Galit po ako sa ginagawa nilang pagkontrol at panghimasok sa polisiya ng gobyerno ng Pilipinas. Babalikan po natin ngayon ang isa sa mga marubdob na nagkakaroon ng sentimiento hinggil po sa nangyayaring pangapi ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisda, si Pastor Plaza. Magandang gabi po muli sa aking pong sentimento sa China na ang mga sundalo nila hindi po nila binigyan ng isang batas na pagkatakot sa mga kapwa bansa. Kami po ay nagsentimento lalo na ngayon sa nangyari ngayon sa Baho ng Dimasinloc nga mga taga Sambales kapwa kong magdaragat nung nakaraang araw inaagaw ang isda. Inaagaw nilang isda at pinauwi sila at binigyan pa sila ng panalita na hulihin sila uli, dalhin sa China pag nag-ulit sila pagpunta sa Bahuran di Masinloc. Kaya po, grabe pong aking ngayong sa aking kaisipan. Kung ako lang po ay isa sanang mayaman, magbili po sana ako ng isang helicopter para diyan sa pagsuporta ko sa mga kapwa kong Pilipino mangingisda. Tabuin ko rin ang mga taga China Coast Guard papauwi sa kanilang bansa. Kaya po ako, nagtimpi po ako nung panahon na yon na kami ay inaapi-api dahil po sa wala po kaming kakayanan. Wala pa po dito interview sa akin. Pero po ngayon, sariwang-sariwa pa po ang nangyari noong 2000. Nangyayari po sa aming mga 38 kaming mangingisda na pinalundag po kami sa dagat. Kaya po ako ay nagpasalamat sa Panginoon at sa ating gobyerno na nawa ang gobyerno ay kumikilos na para po sa atin ng mga mangingisdang Pilipino. Marami pong salamat. Okay. Mga kaibigan, akin pong nahatid sa inyo direct from Palawan. Dito po ako ngayon sa Palawan. Ito po ang ating portable studio at ito po ang aking Nipa Mansion, portable. Kaya nga po tayo ay magpapatuloy at muli po nating ihahatid sa inyo ang mga pangyayari sa mga nangyayari po sa usapin ng mga magdaragat, mga magsasaka at ilang pang mga biktima ng kawalan ng katarungan at ng korupsyon. Ako po si Kawal de Carbonell, nagsasabing Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.